Hi guys! Welcome to my vlog. Update ko lang kayo tungkol sa aking trabaho dito sa Hong Kong at dahil nga ako ay magto 2 months na dito sa Hong Kong, mas nakikilala ko na yung ugali ng amo ko, yung ugali ng alaga ko. Actually guys, ang alaga ko dito ay 2 bata. So ma-share ko lang sa inyo guys na akala ko matiterminate ako kasi ang mga amo dito guys napakasiselan. Kwento ko sa inyo kung bakit muntik na ako ma-terminate. Sobrang kabado talaga ako noon and sobrang nag-worry ako kasi magdadalawang buwan pa lang ako at baka ako ay i-terminate. Alam niyo naman na syempre kapag bago pa lang tayo dito sa Hong Kong, syempre meron pa tayong utang na kailangan bayaran. Alam natin yan sa mga nag-apply dito sa Hong Kong. So at dahil, ikikwento ko nga sa inyo kung muntik na sana akong ma-terminate. Kasi yung alaga ko, nakipaglaro siya guys. Tapos ang nangyari, yung alaga ko nagalusan dito. So, nagalusan dito, tapos hindi ko sinabi. Hindi ko agad sinabi sa amo ko na nagalusan yung alaga ko dahil akala ko okay lang kasi naglalaro lang naman sila ng mga kalaro niya. So, pinabayaan ko lang. So, nung gabi na, tapos napaliguan ko na, tapos nakita niya na meron ditong galos. Nagalit siya sa akin, bakit daw hindi ko agad sinabi sa kanya. Tapos, tinanong niya ako kung anong nangyari. So, in-explain ko sa kanya na naglalaro sila ng mga kalaro niya at natamaan siya dito nung laruan nung kanyang kalaro. So, tinanong niya sa akin kung nag-sorry daw yung kalaro ng alaga ko. Sabi ko hindi nag-sorry, tapos tinanong niya ako kung bakit daw hindi ko sinabi doon sa kalaro nung alaga ko na dapat mag-sorry doon sa alaga ko. Yun ang kasalanan ko guys, hindi ko ginawa yun kasi ang akala ko guys, simple lang or akala ko okay lang kasi naglalaro lang sila, parang normal lang na magkagalos ka minsan sa paglalaro. Pero hindi pala dapat ganun guys. Dapat sinabi ko doon sa kalaro na mag-sorry ka dito kasi nasaktan mo siya kahit naman hindi sinasadya. Ganyan. Yun ang pagkakamali ko guys. Kaya nagalit sa akin yung amo ko. Galit siya sa akin and ni-explain ko naman na akala ko okay lang kasi nga naglalaro sila so normal lang na minsan masaktan tayo kapag naglalaro. Pero dito sa Hong Kong guys, napakasisela ng amo especially sa kanilang mga anak. So wag niyo akong gagayahin na kapag kunwari naglalaro yung alaga ninyo and nangyaring kunwari nasugatan o nagalusan, sabihin niyo agad sa employer ninyo para walang masyadong problema. So alam niyo ba kung ano yung ginawa niya? Pumunta siya doon sa bahay nung kalaro nung alaga ko. And hindi ko alam kung ano sinabi niya doon. Basta nung alis niya dito sa bahay, galit na galit siya. Kapit-bahay lang. Basta nung alis niya dito, galit na galit siya sa akin. Tapos basta alam ko galit siya sa akin. Tapos sa isip ko, naghuhugas ako nun ng plato. Iniisip ko na nun, mag-impake na kaya ako. Yun ang nasa isip ko kasi baka i-terminate ako. Wala naman siguro kalahating oras. Bumalik na yung amo ko, tsaka yung dalawa kong alaga. Tapos nakangiti na siya sa akin. Sabi niya, okay na, nag-sorry na yung kalaro nitong alaga ko nga. Ibig sabihin, pinag-sorry niya yung kalaro ng alaga ko kung bakit siya nagalusan dito. Yun yung importante sa kanya. Dapat pala, pinag-sorry ko yung kalaro ng alaga ko dahil nga nasaktan siya. Yun talaga yung pagkakamali ko. Alam ko, mali ako doon pero hindi ko inisip na mali ako dahil akala ko normal lang yun na naglalaro sila na minsan magagalusan, minsan masaktan ang mga bata, ganyan. Pero ibang-iba dito sa Hong Kong guys. Talagang, at dahil first time ko nga na magtrabaho bilang isang yaya or bibilang isang yaya nga dahil yung experience ko dati sa Singapore guys, 6 na taon ako doon. And ang alaga ko naman doon guys ay matanda. So hindi kagaya nito na kailangan mo siyang samahan sa labas para maglaro, ganyan, kailangan mo siyang bantayan. So malaki yung pagkakaiba na ang alaga mo ay bata at ang alaga mo ay matanda. So parang first time lang din akong nagtrabaho bilang isang domestic helper or bilang isang yaya. Tapos dito nga sa Hong Kong. So ayun, lesson I learned, dapat lahat na mangyayari sa alaga ko, magalusan man ng konti, masaktan ng konti, madapa man yan, ire-report ko agad sa aking employer. So yun yung tandaan ko guys. Wait lang. At nag-message sa WhatsApp yung aking employer. Babasahin ko lang. Ayan, okay na. Binasa ko lang yung message ng aking amo dahil sila nga ay wala dito sa bahay and ipinaalam lang sa akin na kung kumain na daw ako ng lunch kasi ano na ngayon guys, alaw na ng hapon.
And hindi sila dito kumain ng lunch dahil nga nasa birthday party sila. Ayan. So, paalala lang sa akin na mainit sa labas, ganyan, take a break daw. Oh, meron pa siyang reply. Alam mo, minsan yung amo ko, dito guys sa Hong Kong, parang normal yata sa mga employer dito na minsan mabait, minsan masungit, minsan suplada, minsan masama ang ugali, ganyan. Kasi nakikilala ko na yung ugali ng amo ko. Minsan mabait talaga siya, tulad ngayon. Wala sila. Yung message nga niya sa akin na kung kumain na daw ako ng lunch, ganyan, tapos take it easy daw, take a rest daw, kumain daw ako ng ice cream kasi may ice cream sa rep. Ang reply ko sa kanya, yes ma'am, kumain na ako ng lunch and sabi ko, nagpapahinga na ako, maya-maya lang ay continue na ako sa gawaing bahay. At alam nyo guys kung ano yung reply niya. Take it easy. Don't do anything. Just rest. Ha? Talaga? Really? Nakakagulat at nakakapanibago. Ganyan. Alam niyo, minsan maano ka na lang, surprise ka na lang sa minsan hindi ka niya talaga pagtatrabahuhin. Parang ano na to guys, magto 2 months na ako sa 9. Ngayon guys ay 4. 4 or 5. 5 ngayon guys kasi bukas ay 6. Sa pang ano ba, hindi ko na masabi. Sa pang 2 buwan ko na dito, parang ilang beses niya na itong ginawa, parang 3 beses na merong araw na halos hanggang sa pahapon, wala na akong gagawin kahit actually hindi ko pa tapos gawin yung mga gawaing bahay. Sasabihin niya talaga na take it easy, don't do anything, just rest. So ikaw parang maninibago ka, parang really? Talaga? Parang ganun yung nasa isip mo. Tapos, syempre, normal lang naman na magtrabaho ka araw-araw, kahit paulit-ulit mong ginagawa yung paglilinis ng bahay at gagawin mo yung araw-araw. Tapos, bigla na lang yung sasabihin na, don't do anything, just take a rest, ganyan. So, ikaw naman, syempre, matutuwa ka, syempre, makakapagpahinga ka, makakapag-Facebook ka, ganyan, makakapag-dot-dot sa cellphone, ganyan. So, yun yung ngayon lang, yun yung reply niya sa akin doon sa reply ko sa kanya na sabi ko magpapahinga lang ako ng konti at mag-continue na ako sa gawaing bahay. So, ayan, hindi ko na tatapusin yung aking gawaing bahay. So, actually, hindi ko pa nagagawa yung ligpitin yung kwarto nila, yung alaga ko, tsaka yung master bedroom. Kaya pala pagsilip ko kanina doon sa kwarto nila, yung kanilang comforter nakalatag ng ayos. Normally basta lang siya nakagulo. Tapos pagtingin ko, yung maayos, hindi naman sa kagaya ng pagkakaayos ko. Sabi ko, okay. So, ibig sabihin, hindi ako magtatrabaho ngayong hapon. Diba? So, hayaan ko niya. Guys, madalang tong mangyari, guys. Kasi kaya, lubos-lubosin na natin. Ayan, so, yeah, yun lang ang in-share ko sa inyo. And marami pa akong gustong i-share sa inyo. And i-share ko sa inyo yan one by one. So, ito lang, ininanakaw ko lang tong oras na to. Kasi wala nga sila, napakadalang na wala sila. Ayan. So, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.